Hello guys, so eto na nangyari sa hobby room natin. Dito ako nagre-record at nasunog siya. May power station tayong nasunog at eto ang nangyari. So, grabing itim dito. Ngayon lang ulit ako nakapasok since kahapon siya nag-start ng mga 4 PM siguro o baka mga 3 PM pa. Kasi hindi namin nakita agad na may sunog na pala. Umuusok na sa labas ng bahay. Yun, nung naamoy nung anak ko, na may mabaho. Hinanap namin, una kong pinuntahan, akala ko nasa basement kasi meron tayong setup sa basement na solar. Akala ko yun yung nasusunog. Nung hindi umuusok, pumunta ako sa labas kasi meron yung solar na gamit natin dito sa bahay, nasa labas naman. Nung tinignan ko, wala ding usok doon. Akala ko nasa taas kasi nakita ko sa taas na ng bahay umuusok. Pag akyat ko sa taas, wala rin pala. At yun, na-figure out ko na dito na nga yung sunog. Tapos, pinatay ko agad yung breaker ng buong bahay kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. In case lang na electrical fire, pinatay ko agad yung fuse ng bahay. Tapos, nung nakita ko na dito, ayun, grabe. Umuusok lang siya. Nung pagbukas ko ng pinto, saka siya nagliyab kasi nakasara yung bintana natin, nakasara yan, so walang hangin talaga dito sa loob, usok lang yung lumalabas, kaya naging super itim. Soldering station natin, power supply, meron pa dito before na pinapaayos na power station, sunog din, nilabas ko na kasi 18650 din yung battery nun, baka magtuloy-tuloy pang magliyab. Nilabas ko na. Ewan ko kung makikita nyo dito, may mga 32650 tayo dyan kasi gumagawa tayo ng battery. Charger siguro to. Sunog na yung solar charge controller natin dun. At yun, mga laruan. Buti hindi nadama ito. Meron din dito yung fan pa. 18650 din yung battery niyan. Sunog. Pati yung favorite ko na helicopter sa taas, natunaw na. So, ganun siya kainit. Yung camera natin, ito now. Trinay ko na i-turn on to, ayaw na mag-turn on. Parang nag-melt na yung switch, hindi na umiikot yung switch. Yan, tapos ilaw. Ito, may ilaw pa dito, yung laptop ko nandito. Buti gumagana pa ata to. Ayun, gumagana pa siya. Ilaw. May ring light tayo, gumagana pa, pero tunaw na. Sa sobrang init, kahit yung nandito sa kabilang side, malayo siya doon. Yung airplane ko natunaw na. Wala na, sira na, sayang. Ang tingin kong pinagmulan ng sunog ay ito. Yung power station natin na maliit. Sinacharge ko siya kasi lowbat na. Kasabay nito, may sinacharge din ako. Ito yung pinagawa nung battery. Pinagawa sa atin. Sinacharge ko rin siya gamit yung Faxor natin. So, dalawa lang ang sinacharge natin. Yung power station na yan. At saka ito. So, nag-send pa ako sa bumili nito na iti-test ko na lang. Sinacharge ko, ika-capacity test sana natin. Kaso, ganito na nga ang nangyari. Hindi na rin natin ito mabibigay sa kanya kasi pero kung titignan nyo, eto yung sunog, nandito siya, walang nangyari sa kanya. So, 32650, life P of 4 cells, mas safe talaga siya kaysa sa mga lithium ion na cells. Ito, yung mga cells natin, intact pa rin siya. Baka kapag tinest mo ng voltage to, baka may makuha pa tayo. Yung sunog nandito dito ko nilagay yung power station. Tunaw na talaga. Ang dami ko pang BMS dito na nakalagay.
Grabe, nasira lahat yung BMS. Dalawa lang yung charge natin. Etong battery na to. At eto po ay yung Flashfish P66 natin. Kasi nag-charge ako ng mga batteries. Ay ng mga power station. Kasi empty na sila. So medyo matagal ko nang hindi nagamit yan. Nakastock lang. So bumaba na yung voltage. I-charge ko sana para hindi masira. Kaso yun ang nangyari, ganito. Kaya talaga hindi dapat talaga iniiwan yung mga ganyan na nagcha-charge. Lalo kapag 18650 yung batteries. Kailangan talaga ay under supervision. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. So, it's either nagloko yung BMS o nagloko yung cell. Kaya siya nalobat siguro. May problema na yung cells. Tapos nung chinarge natin, uminit, nag-overheat, nasunog. Or, nagloko yung BMS, chinarge natin, na-overcharge, sira. Hindi natin malalaman kasi sunog na nga siya. Hindi na natin makikita kung ano nangyari. Pero definitely sa kanya nang galing yung sunog kasi siya lang yung china-charge natin. At eto, at clearly, maayos naman to. Ang masama nun ay nasiraan tayo ng mga units ng nagpapagawa sa atin. Eto, naayos ko na to eh. Naghihintay na lang ng replacement na part para sa permanent na fix kasi nilagay ako ng temporary na fix. Yes, hindi nagbi-blink. 60 Hz na. Ayos. Kaso, gumagana na siya. Nandito lang, iniwan ko lang dito. Nasunog na. Ayun, nasa labas. Hindi ko ginagalaw, hindi ko na binalik dito. Kasi nung ginalaw ko siya, nag-spark kasi yung battery niya, I think gumagana pa yung battery niya. Kaso yung mga wires ay natunaw na. Kaya kapag ginalaw mo, mag-short, baka magkaroon ulit ng sunog. Iniwan ko, ewan ko kung paano gagawin natin doon. Ikakat siguro natin yung wires para hindi na mag-short. Meron din tayo dito yung U-bow. Kailangan na natin to ilabas din. 18650 din ang laman nito. Ay naku. Natunaw lang yung nasa taas niya. So baka okay pa yung battery sa loob. Nako po, lagot tayo. Yung Dyson na. Nagagalit si Mrs. yan. Sira na yung Dyson. Napakamahal ng Dyson. Dami. Okay pa kaya itong... Sana okay pa yung oscilloscope natin. Mukhang okay pa naman. Kaya ayusin pa tayo dito. Dapat na power bank. Ito, buti hindi nasunog. LiPo. Sunog siguro dito kung natamaan talaga yung mga yan. Mga power bank. Ayan o, kung gaano ka-item. Tingnan nyo. Yung wall. Ayun. So, marami nagtatanong paano ba ma-prevent yan. Kapag nag-malfunction kasi, wala ka na talaga magagawa. Kaya ang laging rule talaga na naging relax na tayo kasi dati pa nating alam tong ganito. Kasi nag-start tayo sa RC. Pag nag-charge ka ng battery, hindi mo talaga dapat iniiwan yan. Dapat nakikita mo kapag nag-charge ka. Kapag aalis ka, kailangan mong tanggalin. Huwag mong iiwan na nag-charge. Yun yung number 1 rule talaga naman nag-charge kapag sa RC ka nang galing. Yan, mga drones tayo, mga planes. LiPo kasi ang gamit namin. Nasusunog talaga yan. Kaya pag nag-charge, hindi mo dapat talaga iniiwan. Ngayon, eto iniwan ko. Kumain kami, nanood kami ng TV. Hindi ko alam na susunog na pala. So, kung nasa visible na place siguro siya nakalagay, pwede mong hilain, itatapon mo na lang sa malayo para hindi na mag-start ng ganito.
Buti na lang, hindi naman nasunog. Eto, kahoy itong shelf dito. Buti hindi siya nag-start masunog. Tapos, idadamay niya pa yung ibang battery na nandito. Buti. Siya lang talaga yung nasunog. Tapos, umusok na lang dito. Kasi may mga plastic. Yung plastic casing niya. Mga plastic na nandito. Yun yung nasunog. So, yung mga tanong niyo na paano ma-prevent, kapag ganito po talaga, hindi mo ma-prevent kung nagloko na talaga siya. Sakit sa dibdib, parang may mga, baka may fumes pa dito. So, yun na lang talaga. Kapag mag-charge kayo ng power station, lalo kung mga ganito ang cells, lithium ion, mga LiPo, ilalagay nyo siya sa safe place na kapag nagliyab siya, wala siyang madadamay. At kailangan visible, wag nyong iiwan na nakasaksak lang. Kapag aalis kayo, tanggalin nyo. Yun talaga yung mali na ginawa ko. Iniwan ko siya dito. So, from now on siguro, lalo kung ganitong nagcha-charge, tapos 18650 yung battery, hindi na natin iiwan. Buti na lang at hindi na muna ako tumatanggap din na nagpapaayos. Nililimit ko na. Kasi mas marami pang madadamay. May nireplyan nga ako. Sabi ko papalitan ko na lang yung power station niya. Mukhang hindi pa naniwala sa atin. Kasi eto lang yung picture na pinakita ko sa Facebook. Hindi ko pa pinakita na ganito pala talaga yung nangyari. Ayan. Nasunog po talaga yung power station mo. Nandito siya. I think eto yung board niya. Kasi iba yung size nung charging port. Eto maliit. Baka eto yung charger niya. Wala talaga. Pati itong camera, hindi rin sa akin to. Kay Mrs. to. Nasira na. Hindi naman siya talaga malakas yung apoy. Mausok lang siya. Yung mga plastic siguro yung, tsaka mga electronic components. Kasi yung, alam niyo yung sunog na Chinese na electronic components, multiply nyo by 20 siguro yung amoy. Yun yung amoy ng bahay namin ngayon. Natulog na kami sa van eh. Kasi yung buong bahay talaga mabaho at delikado siguro sa kalusugan. Kaya hindi na kami natulog dito sa bahay. Mausok siya. Tapos may konting liyab yung etong power station na to nung binuksan ko yung pinto. So, sinabuyan ko lang ng tubig. Tumigil naman agad. So, siguro kung hindi pa nakita talaga agad yon, mas kumalat pa dito. Ayan. May mga masusunog pa dito. Madami. May mga karton kasi dito. Yung mga karton ng mga ina-unbox natin nandito. Tapos may mga power station pa tayo dyan. At yung battery. Delikado talaga. Buti hindi talaga siya nagtuloy. Kung nagliliyab din siguro itong mga 32650 natin, mga LiFePO4 batteries, malamang wala na, natumpok na. Ayan no. Nakaabang kasi yung mga gagamitin natin. Nandito sila. Mukhang okay pa. Check natin. Nakikurious ako kung gagana pa. Magana pa siya oh. Ayan niya mag-focus. Pero 3.2 volts pa. So, nasa taas siya ng sunog. Ayan. Ito kaya. Let's check. Wala na, 0 volts na itong mga to. Ito yung katabi talaga ng nasunog. Pero hindi naman mukhang nasunog talaga. I mean, hindi katulad nito na butas. Ayan. As in, mukhang lumabas talaga dyan yung apoy. So, yun na nga. Tingnan nyo yung malayo to. Tapos, natunaw siya. So, mainit talaga yung buong kwarto. Pero yung nasa tabi niya, hindi naman nasunog. Magana pa yan. May ilaw pa yung active balancer niya. Labas na tayo kasi mabaho pa dito sa loob.
Ewan ko kung paano natin lilinisin to. Ayan, yung power station pala natin ay Flashfish P66. Ito, so matagal na yan nating ginawa ng video. Nakatambak lang dito, hindi ko naman siya masyado ginagamit. At ito na nga nangyari sa kanya. 18650 yung battery niya, kaya kapag nagloko talaga, malaki chance masusunog talaga yan. Kasi yung battery nito, ganito yung ginagamit ng mga, kahit sa mga, yung ibang sumasabog na devices, yung hoverboard. It's either 18650s or yung mga LiPo ang battery. Yun, nagliliyab talaga. Kaya tayo kapag power station, LiFePO4 talaga dapat yung hinahanap natin kasi mas safe siya. Hindi siya magliliyab katulad ng ganito. Kaya nakita nyo naman yung mga 32650s natin dito, 32700 natin. Wala naman nangyari sa kanila. Ayan, alis na muna tayo dito. At medyo mabaho pa rin. Kapag may katanungan pa kayo, wag na muna kayo magtanong kasi magiging busy pa muna tayo. Mag-subscribe na lang po kayo. Bye!